Mga kapuso, magandang umaga po sa inyo. Nandito pa rin po tayo ngayon sa isang bahagi ng paanan ng Binalio Landfill kung saan nga po naganap yung pagguho ng bundok ng mga basura noong January 8. At sa mga sandali pong ito ay tuloy-tuloy pa rin po yung isinasagawang paghahanap sa 23 pang nawawala. No? At yung naririnig nyo pong ingay at yung nakikita ninyo po sa aking likuran ay yung patuloy na operasyon ng paglilipat at pagbabagsak ng mga debris na nanggagaling po dun sa guho. At ito po ay nagko-concentrate sa ngayon yung mga rescuers na linisin yung mga debris para mas madali po yung paghalukay doon sa lugar at mahanap yung mga nawawala pa. Sa punto pong ito ay makakausap po natin ang isa sa mga rescuer na si Senior Fire Officer 1 Fulbert Navarro ng BFP Special Rescue Force. Magandang umaga po sa inyo. Magandang umaga po sa iyo, ma'am. Una po sa lahat, makikibalita po kami. Meron na po bang nadagdag doon sa mga na-recover? Doon sa bilang po na 13 na na-recover na mga nasawi? As of 6 a.m., ma'am, yung report na nakuha natin, we have 13 na cadavers currently recovered from the site. So, wala pang naidagdag as of now sa ngayon. Meron po kasi nasasabi sa amin ng mga taga rito na involved din po sa paghahanap na meron pong mga nakita na mga bangkay pero hindi ma-extract. Meron po bang ganitong positive identification? Currently, ma'am, may mga teams tayo na nag-conduct ng search doon sa area. So, they have found mga around siguro, 6 siguro yun. Pero hindi pa yun pwede ma-extract kasi pahirapan pa rin yun. Patuloy pa rin yung clearing operations. Sir, hanggang kailan po magpapatuloy yung inyo pong paghahanap? Talagang tatapusin nyo hanggang matapos o ma-recover yung all 23? We will try, ma'am, na i-recover lahat talaga, no? So, until such a time na mag-command yung IC na mag-remain muna kami dito, yung incident commander namin. So, we will do our best sa makuha yung lahat na missing persons. Kahapon po may sinasabi po sa akin nung kapanayam ko po si Cebu City Mayor Archeval, si Mayor Nestor Archeval, na meron daw pong signs of life pa. Hanggang ngayon po ba, meron pa po kayong nade-detect using your equipment? The team, ma'am, na in charge nun sa pag-detect ng signs of life is separate sa amin. We have specialists, we tap to several mining firms para mag-conduct ng testing using their equipment. So, probably, ma'am, may nade-detect pa rin sila. But we can't really tell if it's human or baka mga daga lang yung sa ilalim. Posible kasi may daga Sensitive sa ilalim. kasi yung mga equipment nila. Pero syempre hindi pa rin kayo nawawala ng pag-asa? Siyempre, umaasa pa rin tayo na may makuha tayo doon sa loob. Kasi based on our experience na kahit na ilang araw na yung operation, may nakukuha pa rin. So, Nabuhay? Yes. So, most probably, baka lang may sign of miracle na makakuha pa rin tayo doon ng buhay mula sa loob ng Sir, scene. ano po yung ginagawa po ninyong pag-iingat para masigurong hindi rin po malalagay sa peligro yung mga rescuers? Nasa around 500 daw po, sabi ni Mayor, yung mga talagang tumutulong doon. Dahil syempre, meron pa rin pong ulat ng mga paggalaw, pagguho, tapos umuulan din po, di ba? Yes. Unang sa lahat, yung health ng mga rescuers natin, lahat ng mga responders na nandito ay pinagbigyan ng pansin ng ating gobyerno. So we have emergency medical services available na nag-vaccinate sa amin and then give first aid to whoever na ma-injured na mga responder. In fact, meron tayong kasamahan na may nasugatan nung makaraang araw, nasugatan lang siya sa kamay, but although malaliit na yun na sugat, so it can still pose a danger, so kaagad na nilapatan ng paunang lunas. And then we have safety protocols na strictly being enforced dun sa loob. So lahat ng mga responders must wear proper PPE, personal protective equipment, gaya ng helmet, gloves, tsaka naka-boots, lahat. Walang naka-shorts, walang naka-chinelas. So strictly enforced yun to prevent further injuries, to protect us. At saka mayroon tayong mga spotter team na constantly monitoring the landfill. Kasi sa likod nun, kung saan nagkaroon ng pagguho, mataas pa rin yung basura doon sa loob.
Kung sakali magkaroon ng danger, madali kayong makaka-evacuate? Hindi kayo may madadagdag dun sa posibleng mabiktima? Sana hindi tayo umabot doon sa sa point na ganun, but there is still a danger na baka magkaganon, ma'am, kasi medyo unstable, parang basura yun, hindi yun lupa eh. Yung basura kasi assorted na debris yun. Opo. So pwede, saka basa din kasi umuulan nung makarang mga araw. So yung basura is very slippery. So bukod po dyan, meron pa po ba kayong nakikitang mga hamon dun sa inyo pong isinasagawang operasyon? Aside sa mga nakikita nyo sa background natin, mga debris, malalaki ang mga debris dyan. So mga steel po yan, mabibigat. Bakal, oo. Saka may mga machines doon, mga makinarya na sa kanya sa landfill, sa material recovery facility, na mabibigat talaga. So we required cranes, we're using cranes from the AFP at saka mga private companies para ma-lift yun. Alright. Yes, ma'am. So, of course, we're wishing you well, sir. Mag-iingat po kayo and patuloy po kami makikibalita sa inyo pong isinasagawang operasyon. Yan po si Senior Fire Officer 1, Fulbert Navarro ng BFP Special Rescue Force. Maraming pong salamat at ingat po kayo. God bless po. Balik po muna sa studio.